Thank you, God. Sige pa tayo muna yung manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Magandang umaga po, O God, sa iyo, O God. Tunay, Lord, salamat, Lord, sa panibagong kalakasan, O God, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay nga, Lord, naririto kami, Lord, sa umagang ito to worship your name, O God, to glorify you, Lord, at itaas ang iyong pangalan. Kaya, Lord, maraming salamat, God. Be with us this morning in Jesus' name. Amen at amen. Isa pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Come on, church. Let us clap our hands. Hallelujah. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Puri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Pagpuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Church, hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord! Sa lahat maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Pagpuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Pagpuri kay Yahweh, Amen, Lord. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Church, hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church. Hallelujah. Lord, we will declare, O God, hallelujah. Pagpapalay pumupuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Amen, Lord. Yahweh. Sa akin niya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapalay pumupuhos na, Yahweh, Amen, Lord. Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa akin niya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. To the church, hallelujah. Ikaw, Amen, Lord. Tapat, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman
Diyos. Amen, Lord. Hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Tunay nga, Lord, araw-araw po kami magpupuri sa'yo. Itataas ang iyong pangalan, oh God. Hallelujah. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Amen, Lord. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Amen, Lord. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, Amen, Lord. Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Hallelujah, Lord. Ikaw at ikaw pa rin, oh Diyos. Hallelujah. Jesus, oh God. Tunay nga, Lord, ika'y walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, Church, sabihin po natin, Lord, wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang pagkakataon, Anumang maging panahon, Church, hallelujah! Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh.
praise, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kay sarap sa iyong presensya, oh God. Hallelujah. We want to honor you, oh God. We want to give you all our praises, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, oh God, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Nothing compares to you, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, oh God. Hallelujah. Thank you, God.
your hands lifted high. Hallelujah. Wala na. Amen, Lord. Come on, oh God. Wala na. Amen, Lord. Amen, Lord. Kung di Amen, Lord. Tunay nga, Lord, walang papantig sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso. Lord, kaya ang naisin, oh God, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa, hallelujah. Wala nang hanap pa. Hallelujah. Wala nang Hallelujah, Lord, sa iyong papuri, O God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, purihin pa rin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng malakas na palakpak na nararapat para sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Habakkuk 3:17. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the field produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. This is the prayer of Habakkuk na sobrang sinubok din ng panahon. Pero yung ending palagi, sobrang sarap lang, lalo na pagka nagpatuloy pa rin tayo. Kapatid, gusto ko lang po sabihin sa bawat isa kasi nagpapatuloy kaya ka narito. And because our God is sovereign, hindi ka niya pababayaan. Habakkuk declares this unswerving trust in the Lord and commitment to trust God no matter what he faces. Habakkuk will rejoice in the Lord even he loses all earthly and security and comfort. Nothing this world can offer or take away will thwart his trust in the Lord. May we all find ultimate rest and settle comfort in God's sovereignty. And last, sabi din, sobrang sarap lang pakinggan na laging kahit sinusubok tayo ng panahon, the night is temporary. Pray po tayo. Heavenly Father, maraming salamat, Lord. Sometimes you allow things to happen to us. Pero Lord, ang lagi lang mangibabaw yung tingin namin na laging may plano ka sa buhay namin. Lord, na kaya mo kami sinusubok dahil may mga malalaki pa kaming bagay na pagdadaanan na kaya mo kami dinadaan sa maganon dahil marami pa kaming haharapin. Lord, salamat Panginoon kasi hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa mga pagsubok na palagi mong nariyan upang kami matrain, Father. And Lord, patuloy mo kami dalhin kung saan kami magtitiwala lamang sa'yo. Lord, yung wala kami pwedeng lapitan, kundi ikaw lang. Sarap-sarap lang ng puso din ng hibaya. There will be opposition. I promise
there will be always opposition, pero lagi nilang response, agad silang nanalangin. Kapatid, prayer works, Father. And Lord, we pray, Panginoon, na strengthen mo lang yung puso namin, patuloy mo kaming palakasin, at ikaw lagi ang aming makita in times of our darkness, because you're the light of our life, Father. And may we always be the light sa mga taong madilim din ang nakikita, Panginoon. Patuloy na purihin ka namin palagi. Lord, magpagamit lamang kami sa iyo, Lord, dahil walang lugi sa pag-serve sa iyo, Panginoon. May you always be our first in the morning in our life, Father. May you all take all the credits and praises today, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Mayo lang po uli. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sobrang nagpapasalamat tayo sa encounter kahapon na dinalon halos ng 200 plus na delegates from different outreaches. It is a miracle indeed from the Lord yung makikita tayo patuloy na nagbabago ang buhay. Okay? As we discuss this message, our text today is about the impending stoppage of rebuilding the walls of Jerusalem
because of inner conflict, let me remind you, habang may magandang ginagawa ka sa Lord, may mga problema rin at concern na totoo na mararamdaman ka. Nagtatayo sila ng wall sa labas, pero nagkaroon ng invisible wall sa loob. Nagkaroon ng problema po mismo sa loob. Di man nakikita yung pader, pero yung pader ng problema. So, ang problem nila Nehemiah, yung habang nagwo-work sila, nakaranas sila ng economic crisis. Hindi na ito yung parang sila Tobias, Sanballat, mga nakikriticize. May mga kailangang problema na kailangang i-address sa loob ng pamilya, sa loob ng church, or even ng company or negosyo. Nehemiah shows us how to solve the inner conflict. Notice the word outcry sa verse 1 ng chapter 5 kasi chapter 6, mabubuo na yung wall. At habang nabubuo yung pangarap mo, habang ang Diyos may malaking ginagawa sa iyo, ang palatandaan ng matinding struggle, malapit ka na. Yun yung time na gusto mong sumuko, pero doon ipagkakaloob na ng Diyos yung maraming bagay. From outcry in verse 1 and the word amen in verse 13. Meron man tayo mga pinagdadaanan na mabibigat na sitwasyon, my challenge to you is this: ang prayer mo, huwag lang basta ma-solve. Ang prayer mo, sana lahat ng dinadaanan natin, ang dulo niyan, pagpupuri sa Diyos. Actually, lahat ng matindi mong pagpupuri sa Panginoon, connected sa matinding problema na kinarap mo. Lahat ng pinakamatinding pagpupuri at pagsamba mo sa Diyos, pag binalikan mo, mga problema ng akala mong walang solusyon, mga sitwasyon na akala mo hindi mo kaya. So my prayer to you is sana, ang pinakamatindi mong goal, hindi yung answered prayer lang. Sana mag-glorify mo si God sa mga problema mong kinaharap. Huwag ka lang daing ng daing. Sana marunong kang magpuri sa Diyos. Sana huwag ka lang matinding mag-alala. Sana matindi ka ring sumamba sa Diyos. Taas natin dalawa nating kamay sa Panginoon. God, never naming i-glorify yung problem, Panginoon. Never na sa Kanya matutuon ang pansin namin, kundi whatever, O God, na sitwasyon namin, we choose to commit to honor You. May magandang sitwasyon, we honor You. May hindi magandang sitwasyon, di pagkakaunawan, still we want to honor You, O God. We are here to glorify Your name, Panginoon. Kaya salamat po sa pagtaas ng aming mga kamay, mangingibabaw ang kapurihan ng Diyos, mangingibabaw ang pagsamba sa amin, more than sa anumang problema na aming kinakaharap or pangangailangan na kailangang masolusyonan. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, we want to honor You, we want to praise You in Jesus' name. Amen at amen. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Makaupo na po ang lahat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa mga nag-encounter, sa mga volunteers, sa mga speakers natin, thank you so much. Ano po? Hindi natin alam, Lord willing, kung maikakandak natin ng SOL at kaya na or isa pa tayo sa kalahatian nito. Tingnan po natin, ano po. Pero again, congratulations. Lalo na sa mga outreaches, ano po, na mga pinadala nyo po. Yes, may mga struggle, may mga kailangan pa rin, marami pang dapat ayusin, but still, God is good, nakakapag-conduct po tayo ng ganitong bagay. Last Sunday, dinalo po natin ang Praise Church Tondo North. Praise Church Tondo North. At nakakatuwa po, very evident, kahit hindi pa naman sobrang ganong karamihan katulad natin, of course. Pero grabe po, grabe yung presence ng Panginoon, grabe talaga yung biyaya po ng ating Diyos. Kaya yung mga nagpupunta po sa Tondo North, thank you so much, especially kay Miss Step, Relucio, kay Bernie, kausapin, andaling kausapin yan, kahit di mo kinakausap ka niyan, at yung mga volunteers nila. So, mamaya ay pupunta naman po tayo sa Kamuning. Pag Kamuning parang pusa, muning, PC Kamuning, sa pangunguna po ni Rob, saka ni Marge, na ikakasal na natin sa October. Tama ba? October, Mami? Sa October po, ikakasal na po natin yan, okay?
So, mula sa problema, tungo sa pagpupuri. So again, inaalaw ni God ang maraming bagay para tayong lahat po ay itaas din yung level ng pagpupuri sa Panginoon. Dati nagpupuri lang tayo sa magagandang nangyari sa buhay natin, pero even yung mga hindi sinasagot ng Diyos na panalangin, nakukuha pa rin natin magpuri. Katulad nung sinabi po ni Diyos kanina ni Kate, na kahit meron tayong pinapangarap pero hindi natupad, still pupurihin ko ang Diyos. Sana nga dumating din ang pagkakataon, ipagpasalamat mo sa Diyos lahat ng hindi niya sinagot sa panalangin. Kasi even ang unanswered prayer is also unanswered prayer po talaga. Sagot din sa panalangin. Imagine mo nung kung bata pa lang pinanalangin mo na yumaman ng sobrang todo, na hindi ka nag-aaral, na hindi ayos yung karakter natin. Yun, the very same thing ang pwede magwasak po sa atin. Mga kapatid, walang ipagkakaloob ang Diyos sa atin. Ang gusto niya ay sirain po natin. Kaya kahit i-insist pa natin na sagutin ng Diyos, kung ikasisira po natin yun, the Lord will rather not to answer our prayer. Okay, so nasa chapter 5 na po tayo ng Nehemiah, but this is starting over number 6. Okay? Tinalakay nating nakaraan, di po ba? Lahat ng may magandang ginagawa, there will be an opposition. And how to eliminate, mga obstacles? Prayer. Kapag hindi pa rin sinagot ng Diyos, more prayers. Kapag hindi pa rin sinagot, dagdagan mo pa lalo ang panalangin. Hindi pwedeng walang mabago kapag tayo nananalangin. And then pangatlo, kahit anong problema, mag-focus tayo sa magandang ginagawa mo para sa Diyos. Ibalik ko lang uli si Carlos Yulo. Grabe po, tinignan ko po yung reward niya. Dami po, 12 years old, nagsimula siya. Pag says 12 years of training, 12 years of trying, 12 years of mastering, 12 years ng pagsisikap. Grabe po ang reward na nakuha niya. Ang bata niya pa, tama? Tama ba? He's only 24. Kasi kung 12 siya nagsanay, 12 din po siya. So 24, ang Olympic 28, another 4 years, 28, 32. Kayo mga anak mo po na walang ginawa kundi mag-tumbling, huwag mo namang hadlangan. Huwag lang yung mababagok yung ulo po. Pero yung pag-tumbling pala na yan, ang dami ko ngayon nakikita po sa FB, nagtatumblingan sila ngayon. Kala naman ng mga Pilipino, ganun, pag may nagtumbling, magtatumbling din, po. Pero may problema. Ang mga Pilipino, hindi ba pwedeng puro panalo muna? Si Mami naman sumingit pa, may problema rin pala. Pambihira, may press conference pa. Po? Kung natalo ba, may press conference? Kung natalo pa, may press conference. Ayun po. Sabi, ba, pwede ba muna, totoo namang may mga drama sa buhay, pero set aside muna natin and let us give glory, especially to our nation, na 100 years na pala tayong kasama at nagpa-participate sa Olympics. Biro mo, 1924, then 2024, meron na tayong, ngayon po, 4 na medalya, plus 1 kay Heidilyn Diaz, may 5 medalya na tayo. Saan pa pupunta sa lahat ng ating mga pagsisikap at mga pinaghihirapan, laging may gintong biyaya na naghihintay mula sa ating Panginoon. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Diyos. Hallelujah! So tingnan muna natin, sabi ko nga sa inyo, ang pag-uusapan natin is not about Tobias, Sanballat, o kung sino pa mga na kumukontra kay Nehemiah. This is somehow inner conflict na habang dinidiscuss ko po ito, pwede nyo pong i-connect at i-relate sa loob ng pamilya, sa loob ng church, sa loob ng outreach. So, may mga invisible walls along the way, hindi natin plinano, pero pwede nating maranasan even sa cell group. So mga kapatid, ito yung mga bagay na kailangan nating paghandaan. Number 1, let us discuss the word conflict. The conflict po mismo. Anong problema po sa Nehemiah chapter 5? In verse 1, now there was a great outcry of the people and of their wives against their Jewish brothers. So hindi na ito about sa mga kaaway, sila na po ito. Outcry. Sabi nga po natin, outcry. Parang nagkaroon ng matinding daing, nagkaroon ng matinding problema sa loobin, i-declare po nila. So ano po yung problemang yun? Again, uulitin ko. Kahit anong ganda ng pagsasama natin, magkakaroon talaga ng problema. At ito po, habang naglilingkod sila sa Diyos,
Huwag mong isipin na kapag may maganda kang ginagawa, naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka dadapuan ng problema. Ulitin ko po ito, may mga problema. Alam niyo po, tayo mga Pilipino, typical, ayaw natin itong pag-usapan. Pero please, uunahan ko na bago ko po ito makalimutan. Even sa pamilya natin, may mga sinasabi ang anak natin. Pero minsan ang tendency, binabaliwala natin. Alam nyo, ang keyword na nakita ko po, huwag nyo pong i-disregard. Kung merong sinasabi yung anak natin, halimbawa, nanay ngayon, nag-iinarte lang yan. Hindi mo talaga magpapakamatay ako. Tagal mo naman sinasabi yan eh. Dati ang kabataan, dati po ito halos paluin ka na, halos patayin ka na, gusto mo pang mabuhay. Ngayon po ang mga kabataan, mapagsabihan mo lang ng konti, gusto na magpakamatay. Alam niyo po the big difference? Yan ang magiging problema natin kapag ang anak natin, yung katwiran mo dati, nagdaan ako ng hirap, hindi ko ipaparanas ito sa anak ko. Anong gusto mo sa anak mo? Lumaki ang ulo? Si Yulo, nakakuha ng gold. Pero sa atin po, pag lumaki ang ulo natin, mali po eh. Doon ka pinadaan ng Diyos, siguro ang sinasabi mo, hindi ko papayagan ang anak ko na magutom. Pero yung hindi natin pagtrabahunin ang ating mga anak at dumating ang pagkakataon na na-spoiled po siya, napakalaki ng problema po natin. So the key word is, kung may sinasabi ang cell group member mo o kung may sinasabi ang mga anak natin, baka very alarming, do not disregard it. Talagang ang solution dyan, relationship. Hindi magsasabi sa iyo ang anak mo kung hindi mo na-build ang relationship. Hindi mo na-practice na ang magulang at anak nakikipag-usap. Kaya parang awa nyo na po kung meron po kayong anak hanggat buhay. At kung meron po kayong magulang hanggat buhay, mag-usap naman po kayo. Wala, kinausap ko na, ganyan pa rin po eh. Baguhin nyo po ang strategy nyo. Mag-usap po tayo. Walang problema hindi na pag-uusapan. Amen? O sige, malakas na palakpak ulit, ibigay natin sa Panginoon. So, in verse 1, the word outcry. Hindi po ito dinisregard ni Nehemiah. Hindi po niya ito binaliwala. Mga kapatid, again, kung may problema, yes, pakinggan lang po natin. Hindi na may ibig sabihin, paniniwalaan agad. Pakinggan mo lang muna. Makinig ka lang. Makinig ka lang. Okay? Sa Tagalog, dumaing ang ibang mga lalaki at mga asawa nila sa kapwa nila mga Hudyo. Pagdating po sa verse 2, sinabi nila, malaki ang pamilya namin at kailangan namin ng pagkain para mabuhay. Okay? Valid po ba yung concern? Naglilingkod sila sa Panginoon, ginagawa nila yung Wall of Jerusalem, kaya lang affected na rin yung economy nila. Ano po yung mga concern natin na, halimbawa, totoo talaga yan, hindi nakarating kasi may inasikaso sa trabaho. Kailangan. Okay lang ho sana kung paminsan-minsan, pero kung tinatamaan na talaga. Kaya nga ayoko po talaga as much as possible yung, dati ang concern po namin, especially sa mga pastors, ang dami pong itinulak na pastor para magpastor pero walang suporta. Uy, magpastor ka. Yung mandali mang urot, alam mo yung ganun? O sige, papastor ako, suportahan mo ako. Kaya nga sa praise as much as possible, medyo lumobo nga lang bigla, pero gusto natin tingnan paano ho kayo. Huwag lang ho kayo, pag kayo po nagtulak at nagsabi, uy, magpastor ka, sige, suportahan mo siya. Lahat na magtuturo, suportahan mo siya. Kasi pa naghihirap siya, wala ka naman pakialam eh. Tinulak mo. Pagkatapos wala kang pakialam. At least tayo po, biyaya ng Diyos, alam ko, wala talaga ang pastor. Pero may pangako ang Panginoon na mapanghahawakan. Amen ho ba tayo doon? Sabi mga sa katabi mo, huwag kang tulak ng tulak. Okay? So, kahit naman po, basta yung ganun lang muna. Kasi tin mo yung concern nila, yung mga naglilingkod sa Panginoon, kumakain din po yan. Yung mga nagbo-volunteer sa Lord, kumakain din po yan. Kila Nehemiah, yung mga nagwo-work, walang bayad,
Pero meron silang concern, meron silang pangangailangan, everyday needs, pang-araw-araw na mga pangailangan. So mga outreach leaders, even dito po sa Praise Church, kumakain din po yung mga taong inaalaw natin mag-volunteers. So maganda iniisip din natin. May tinuro po ako sa Bulacan, talagang ang pastor, ang leader, dapat marunong mag-alaga. Pero sana ang simbahan, marunong din mag-alaga sa nag-aalaga. Pareho po dapat yon, kaya kailangan po nating ayusin. So everyday needs. Sino po rito yung gusto maglingkod sa Panginoon, okay lang kahit walang kinakain? Yung hindi naman prayer and fasting, mukhang nagpa-fasting ka palagi. Hindi naman yata marapat din po yun. May time lang talaga na kailangan mag-fasting, okay? So, wag mo naman sabihin walang makain. Hindi, nagpa-fasting po kami. So, kaya mga kapatid, ibangon po natin yan. So, everyday needs, kasama po yun. Concern po. Tingnan nyo po ako, mga leaders nyo, mga members nyo po ay may kinakain pa po. Pero hindi naman ibig sabihin, ikaw lagi ang magpapakain. Kaya tinutulungan din po natin sila lumalim sa Lord at magsumipag. Turuan din natin gumawa ng kabuhayan or magtrabaho. May iba rin sa kanila nagsabi, isinanla na lang namin ang mga bukiri namin, mga ubasan. Grabe ito, no? Nagwo-work sila pero nagsasanla na sila. At ang mga bahay namin para may makain kami sa panahon ng tagutom. So hindi naman po si Nehemia na asar sa kanila. Although minsan mamaya makita nagalit po sila. Pero iba yung nagalit naman po si Nehemia. Dito makita natin, dumating ang pagkakataon, ang dami na pong sinanla nila po para maglingkod at mabuhay. Sino po dito isinanla nyo na po ang bimol? Nabili na yata po ito. Mga kapatid, bumaba na naman ang standard natin. From 6th floor, 5th floor na lang po tayo. Baka next week, 4th floor na lang tayo. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa Bimol. Hindi po kami nagre-reklamo, Panginoon. Pero bigyan niyo na po kami ng bagong magandang lugar. Lahat ng gusto makakuha ng magandang lugar, pumalakpak lang malakas sa Panginoon. Naku, naririnig kaya ito ng management. Sana po makarating. So, ang problema nila ay loss of income. Tingnan niyo po yung loss. Baligtarin natin, yung S, palitan natin ng T, lots of income. Ang ganda po nun, kung meron kang maraming kabuhayan, kita. Pero yung loss of income, na wala ng hanap buhay, sa panahon po natin, may pinag-aaral ka, may binabayaran kang apartment. Malaking problema po ito. Kaya mga kapatid, kung ikaw naghahanap buhay, pinagalitan ka ng boss mo, pagkatapos ayaw mo na magtrabaho, sana kapag nagtampo ka, hindi ka nakakain. Sana wala ka nang babayaran. Kaya lang, pag umalis ka sa trabaho, kapos na nga yung sweldo natin, ito po ang mahirap. Kaya problem po yan, yung hindi lang loss of income or talagang in a sense, kapos ang kabuhayan. Ano po ang gagawin natin kapag kapos ang kita natin? Dagdagan ang hanap buhay. Okay po ba yun? Huwag kang mastang aalis po dyan pagkatapos hahanap ka ng mas malaking sweldo, baka wala kang makita. So, yung naranasan po ni Nehemia, valid reason po yon, valid concern. Totoo po, nagwa-work naman sila sa pader, inaayos nila, kaya lang merong time, kinapos na rin po sila. Grabe po, siguro nung panahon nila, pati yung inflation, ang taas, ang bilis tumaas. Kaya nga nakikiusap po talaga ako sa Praise Church, sana taon-taon nadadagdagan ng income mo. Kasi tumataas ho talaga ang laki ng bayarin. Yung bigas po natin sobrang mahal. Po? Okay? Meron tigta 20 pesos, styrofoam. Po, pag gusto nyo ho. Kasunod niya nasa ospital ka na. Po? Okay? May iba pa sa kanila na nagsabi, nanghiram kami ng pera para makapagbayad ng buwis sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. So, ang problema nila, pang-araw-araw na pagkain. Pangalawa, is yung sweldo nila hindi sumasapat. Alam niyo, problema nilang pangatlo, burden of taxation. Burden of taxation, ang daming buwis na binabayaran. Pwede ko po bang kausapin yung mga naghahanap buhay po, yung may negosyante? Sino po rito, tuwan-tuwa kayo magnegosyo kasi ang taas ng buwis? Yung akala mo, parang kala mo noong una yun, di ba ng pandemic, tama ba 1% sa iba? Pero iba pa yung iba iba pa ho yun. Mga kapatid, wala namang masama kung nagbabayad tayo ng buwis.
Kaya lang wala nang natitira. Tanungin niyo po mga negosyante kung tuwan-tuwa sila. Ano po, lalo na pagbayaran na ng buwis. Ano po? Alam niyo ho, nangangarap ako, wala namang masama na magbayad ng buwis at dapat lang kasi pag hindi ho tayo nagbayad ng buwis, bagsak ang gobyerno. Nabubuhay po sila sa buwis na binabayaran natin. Kaya kung yung mga na-elect po nating official, puro corruption, kalokohan, yung mga buwis natin po, doon na pupunta po talaga. Kaya maging maingat sa pagpili ng mga kandidato po na gusto po natin sanang ihalal. So again, okay lang kung may tax at malaki ang taxes po. Pero sana katulad ng Canada, sana katulad ng New Zealand, sana katulad ng bansa, napapasok ang anak mo, walang libro, pag-uwi, may bag, may libro, may kasama pong mga gamit. Sana sa ibang bansa, kapag nagtrabaho ka, kahit mataas ang tax, pag nagkasakit ka, libre po ang hospitalization. Wala namang masama eh. Pero again, naniniwala ako darating yung araw na yon na even ang pagbabayad natin ng mga taxes po ay tunay na magdadala, pati educational po ng mga anak natin, hindi mo na po problemahin, pati po yung hospital, hospitalization is andoon. Kaya hindi rin naman po tayo magtataka at hindi naman po natin hinahadlangan. Kung gusto nyo pong mabuhay sa ibang bansa, wala akong problema kung piko na po kayo. Kaysa magrebelde kayo at magwala. Pwede naman, may choice naman po tayo. Pero kung hanggat maaari, tulungan po natin, wag po kayong mainip, 100 years na lang. Kumpara na lang po sa mga anak natin, sige pa rin po. Sige pa rin po. Nakakaiyak, nakakalungkot, but this is reality. Kailangan natin 3 magagaling na presidenteng sunod-sunod. Kadideklara lang ng unit team, ngayon magkahiwalay na. Pambihira naman, 3 taon lang kayo nagsama. Nakakabuwisi talaga to. Parang, kung ang politika nakakapagpayaman po, pinakamayaman na ang Pilipinas. Mula sa barangay level, Pero sana talaga maging workaholic pa ang mga Pilipino at magkaroon ng entrepreneurial mindset para mabago po. It's about time, iyak natin ang bansang Pilipinas. Wala eh. Dito tayo ipinanganak pero mahal natin ang bansang Pilipinas. Sana pag-pray natin ng BIR, na talagang tayo man po, in-encourage ko po kayo, regardless, mahirap magbayad ng buwis, magbayad po tayo at huwag nating dayain ang ating gobyerno po. Okay? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Come on! Mukhang sumisikip na po ang dibdib nyo. Okay lang, Kahit kami at ang mga anak namin ay kapwa nila Hudyo, kinakailangang ipaalipin namin sa kanilang aming mga anak. Naku, grabe ito po, nakuha ng ipaalipin, para magkapera. Sa totoo lang, ang iba naming mga anak na babae ay ipinagbili na namin bilang alipin. Wala kami magawa. Grabe na yung word na wala kaming magawa. Yung parang, hopeless na ba talaga? Helpless na? Dahil ang aming mga bukirin at mga ubasan ay pagmamay-ari na ng iba. Okay, so nagkaroon na po talaga, napilitan na po sila na parang yung mga drastic move ho talaga. Minsan ito yung word na tinatawag natin kapit sa patalim. Yung ayaw mo mangutang, pero talagang sa Bombay ka. Ang taong nagigipit sa Bombay, kumakapit, Ayaw mo niyan, pero talagang pag dumating ang pagkakataong gipit na gipit ka na, kahit sino papatulan mo. Kaya mga kapatid, napakaganda. Ngayon pa lang, sobra na magsikap tayo para hindi tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Amen po ba tayo doon? So let me say lang po yung ilang bagay nito. Nasabi ko na ito kanina, pero I want to repeat it again po. Matutong makinig sa problema, huwag baliwalain. Regardless kung ano yung bigat ng problema. Yes, mahirap pakinggan po yan, pero kailangan nating mapakinggan. Pero huwag naman tayo magsanay lang na nagsasabi ng problema na hindi ka malang nag-attempt na mag-solve. Kung possible nga, pag narinig mo yon, gawan mo na ng paraan. Anong ginawa mo? Anong hakbang na ginawa mo? Huwag lang taga-sumbong ng taga-sumbong humanap ng solusyon. Amen po ba tayo doon? Okay? So yun po yun. Kaya nga, okay, so eto muna po ilang mga bagay, napakagandang pakinggan yung mga problema kasi hindi mo kayang lutasin at solusyonan ang problemang hindi mo alam. Ganun pong kasimple. Wala pa ako nakitang problema mo na solve na hindi mo nalaman.
Hindi, naisip ko lang eh. Hindi. So anong solusyon? Anong solusyon? Anong resulta natin? Again, hindi mo kayang lutasin ang problemang hindi mo alam. Kaya, huwag na iwas ng problema as much as possible. Kasi kami mga lalaki, ito ang problema po namin. Mainit lang po ulo namin, pero duwag po kaming makinig ng problema. Although kayo namang mga babae, excited laging maghatid ng problema. Rinig na rinig ko tawa ni Ate Nitch. Ano po? Kahit mo si Kuya Boy, ano yan, may earplug pag nagsasalita si Ate Nitch, may headphone, 3 sapin. So mga kapatid, gano'n, hindi natin maiwasan talaga. May problema ang kailangang pag-usapan. May pangangailangan na dapat solusyonan. Maging open lang po tayo. Minsan talagang kakabahan ka. Ang mga Pilipino pa naman may problema. Sanay na hindi pinag-uusapan. Takot din po ako dyan. Pero sinasabi natin, pangarap ko sa pamilya, sa church natin, sa cell group natin, sana malakas ang loob din natin, na pag-usapan natin ito na walang personalan, kundi issue lang po talaga. Kaya mga kapatid, it's about time, na pag-usapan ang mga bagay na ito. So, sino po rito may problema sa pang-araw-araw na pangangailangan, huwag nyo na pong itaas ang kamay. Sino po rito, grabe, kapos ang income mo ngayon. Eto ang income mo pag binawas ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, St. Peter, gusto mo nang gamitin agad sa dami ng problema. So, mga kapatid, valid po yan. Yung anak mo na dapat nag-aaral, napilitan kang ipasok sa hanap buhay. So, nakakalungkot, pero meron pong solusyon sa lahat ng bagay na yan. Can I hear amen? Okay, sabihin mo sa katabi niyo po, usap tayo mamaya. Ano, Crisanta, magaling ba ito si Mark makinig sa problema? Di ba, at least magaling naman siya magdala ng problema, okay? So, tingnan natin to. Number 2, ang kailangan natin is the word carefrontation. Carefrontation. So, ang carefrontation is gusto mong mag-usap kasi meron tayong gustong solusyonan. Hindi tayo nakikipag-usap para giyarahin ng mga taong may kontra sa atin, may issue sa atin. Hindi tayo makikipag-usap sa tao kasi busit na tayo sa kanya. Ang carefrontation is, anuman regardless ang concern natin or problema, is gusto nating pag-usapan para po masolusyonan. Again, hindi masusolusyonan ang problemang hindi pinag-uusapan. Sabi po ni Nehemiah, labis akong nagalit nang marinig ko ang mga hinaing nila. So, wala naman po akong makita na na reason dito para sabihing mali ang ginawa ni Nehemiah at naramdaman. Nagalit ako. Although sa Bible naman, sa Bible, pwedeng magalit, wag lang magkasala. Okay, paano kaya magalit na hindi nagkakasala? Talaga kayo! Ang hirap magalit na hindi nagkakasala. Hindi ka nga nagmumura, pero sa isip, daming lumalabas na mura. Hindi lang lumalabas, pero sa isip, umuulan ng mura. Ang hirap po niyan. So mga kapatid, ewan ko lang, kung sa Pilipinas hindi ka nagagalit, you are not normal. Pag nakakita kayong marami na namang binaha at namatay, natuwa ka pa. Normal yan. Nakakagalit. Alam naman papasok ang tag-ulan. Partida, first time palang na ulan. Panginoon, pagpalain niyo po ang DPWH. Na yung mga pera na binabayad namin, huwag mapunta sa korupsyon. Sana yung drainage na panay hukay sa Arpapa, kada linggo may hinuhukay. Sabi ko, dapat ito gawin sementeryo kasi hukay lang ng hukay. Kung ito ginawang sementeryo, mahal na po yun. Gumawa na lang ng banibagong daan kasi lagi ka naghuhukay. Maganda po yan. Arpapa Memorial Park. May parking pa ngayon. So mga kapatid, nakakainis yung lugar ninyo, yung lugar natin na sobrang siksikan na kapag nagkasunog, walang madaanan. Kaya mga taga-Praise Church, kung may pagkakataon lang tayo, alam kong mahal nyo ang lugar natin, punta po kayo sa magandang lugar. Mangarap po kayo, magalit po kayo sa kahirapan.
Magalit po kayo sa korupsyon. Magalit po kayo sa walang nangyayari sa buhay. Magalit po kayo kapag ang pamilya natin palubog ng palubog, hindi nakakaangat. Gusto ko po talaga, kung ano yung sense, mainis po kayo. Pag nainis po kayo, may gagawin po kayo. Kapag nainis po kayo, hahakbang po kayo. Okay? Ngayon lang po tayo papalakpak ng naiinis. Lahat ng naiinis, pumalakpak. Come on. Buti na lang na dyan yung mga architect natin, oh. Kompleto na tayo ng mga architect po, ano, kung may aayusin po sa bahay po natin. O, di ba? Nakakatuwa po, ano. 1 linggong clearing operation sa Manila. Ano po, ayan, back to normal na naman. Ayan. Mga Pilipino, galing talaga natin. Oh, Panginoon, pagpurihin ka, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Ang cute mo talaga. Ano po? Ang cute mo talaga. Ano po? Okay? Ang confrontation na hindi ang pagsisimula ng away, kundi paraan para tapusin natin ang problema. So yun po ang point natin. Kaya tayo mag-uusap kasi ayaw natin na ang problema ay nagpapatuloy, kundi ang problema sinusolusyonan po talaga. Okay? Sabi niya po natin, confrontation. Okay. So, tingnan natin to Yes, mataas ang emotion ni Nehemiah, pero ang lagi nating sinasabi, huwag gagawa ng malalaking desisyon batay sa emotion. Kaya maraming naghihiwalay, kaya maraming nawawasak na pamilya, kaya maraming, pati sa negosyo, bumabagsak, because hindi natin makontrol yung emotion na minsan gumagawa tayo ng mga major decision kapag high ang emotion natin. Kaya tingnan mo, pag yung mag-asawa, nag-away, hiwalay na lang. Hindi, ang taas ng emosyon. Di po ba? So kaya mga kapatid, huwag tayong magdedesisyon kapag sobrang tuwang-tuwa tayo at sobrang lungkot na lungkot tayo at sobrang galit na galit tayo. Pag sobrang kang tuwa, makakapangako ka ng isang bagay na hindi totoo. Pag malungkot ka naman, gustong-gusto mong gumawa ng tapusin na lang ang buhay nito, magkanya-kanya na lang tayo. Huwag mga kapatid, so kalmaduhin mo muna. Maganda pa rin is, kahit po may problema, objective pa rin po tayong mag-isip. Kasi po, lahat naman tayo dadaan dyan. Sa una, pabugso-bugso yung damdamin natin. Pero nagmamature din naman tayo Nagmamature din naman po tayo. Okay? Lalo na yung mga umu-order po dito, nagkalimbawa, pagod na pagod ka. Pagkatapos umorder po ikaw sa KFC or sa Mang Inasal, gutom na gutom ka na, gabing-gabi na. Pagkatapos, nako, ang tagal nung in-order mo. Kung kailan gutom na gutom ka, ang tagal ng order mo. Yung Mang Inasal, naging Mang Inuling, nasunog. Ang tagal na sunog pa. Grabe po. Ngayon, susunugin mo yung Mang Inasal, ano po? Pambihira. Kinukwento ko kay Pastor Elena, kay Mami na Mami, tontawa ako. Meron nagigisa ng pansit. Maya-maya, pinukpok niya yung kaldero, wasak ang pansit. Ang context pala, pauwi na siya, may umorder pang isa. Pambihirang buhay at winasak na lang niyang ganyan. Uuwi na, may umorder pang isa. Patawad po, pakiusap. Kung ikaw na lang mag-isa order, huwag mo nang ituloy. Baka may magwalang mga nagluluto po na pagod at gusto nang umuwi. Magsardinas ka na lang sa bahay. Okay po ba yun? So mga kapatid, marami nangyayaring pangit na bagay kapag mataas ang emosyon at doon ka nagdesisyon. Ano po, please, with many counsels, pag marami nagpapayo sa atin, mas nakalalamang maganda ang desisyon natin. Basahin natin ang passage na ito, pinag-isipan. Sabi natin lahat, pinag-isipan. Ito yung pinakakulang natin sa maraming bagay. Ito yung marami nating pagsisisihan kapag hindi natin pinag-isipan kong mabuti. Pinag-isipan kong mabuti. Walang mawawala po sa atin kapag pinag-isipan nating mabuti ang isang bagay. Huwag naman nakapakinig ka lang isang bagay, di mo binalidate, pagkatapos, tira na agad. Alam nyo po, ewan ko ba yung mga kaimaturan sa buhay na dadaanan natin, minsan mabibigat din po yan Pinag-isipan kong mabuti ang kalagayan nila. Mga kapatid, minsan ang hirap lumagay. Alam nyo, ang taong matatalino, pumupunta sa perspective ng ibang tao. Baka naman kaya siya nainis, meron siyang pinagdadaanan. Wala, nasaktan ako na-offend ako Yung naka-offend ba sa iyo, pinag-isipan mo lang bang mabuti, baka may dinaraanan niya na matinding bagay? Alam niyo po, ang immaturity is, ako lang lagi. Ang maturity, ano yung sitwasyon nila?
pinag-isipan kong mabuti ang kanilang kalagayan. So sana marunong din tayong lumagay. Ano po? Sa sitwasyon ng ibang tao. At pinuntahan agad ang mga pinuno at mga opisyal at pinaratangan sila. So ang bottom line, ang kwento ng Nehemiah, ang may problema, ang bibigat ng mga boss nila o yung mga nagnenegosyo, mahirap na nga ang pagkakataon, tinataasan pa nila, hinohoard pa nila ang mga bagay. Ang galing ni Nehemiah, sa kanyang pakikinig, nakita niya agad, kanino siya, sa ugat siya pumunta. Kaya nahihirapan dahil sa mga officials. Wow, parang parehong-pareho ng Pilipinas. Ano po, kung mababago lamang po yung mga nasa BAR, nasa custom, siguro ganda-ganda ng hanap buhay at negosyo po natin. Okay? At mga opisyal at pinaratangan sila, sinabi ko, ginigipit nyo ang mga kababayan ninyo sapagkat tinutubuan nyo pa sila kapag nanghihiram sila sa inyo ng pera. Pagkatapos pinatipon ko agad ang mga tao para sa isang pulong. O ano po yung mga real problem po dito? Mga kapatid, pag may problema, identify the real need. Identify the real problem. Minsan may mga ugat lang ng problema. Pero sige nga, tingnan natin sa kwentong ito, ano yung mga talagang sobrang liwanag na problema. Number 1, sabing maliwanag ang problema, sobrang patubo. Five, 6. Ang mas matindi, 5, 6, 7, 8. Mas matindi po yun. Ano po, may mga buwelong ganyan. 5, 6, 7, 8. Ang bigat ng 5, 6, yung mga nagtitinda po na nagbabayad, umuutang ka para pambayad sa utang. Okay, may mga tamang patubo, kahit yung mga bangko sa loan. Pero may sinabi sa Leviticus, huwag niyong patutubuan, lalo na yung sobrang mga may hirap. Ano po? Kapag umutang yan ng 500, huwag masyadong patutubuan. Kahit mga 499. Ano po? Grabe, halos doble. Ako ang panalangin ko po, darating ang pagkakataon na sa sobrang mong bless, huwag mo na silang pautangin, bigyan mo na lang. Kasi pag umutang yan, tingnan nyo po, tingin po kayo sa akin. Yung isang tao na walang trabaho, pautangin mo ba? Come on po. Alam mo, may tindahan ka. Umutang, walang trabaho, pautangin nyo po. 1 week lang, condolence, sarado na tindahan mo. Kaya ito yung mahirap kapag umuutang ka, wala kang trabaho, wala kang negosyo, ano pang babayad mo? Di baling may maliit na hanap buhay, may pambayad po yun kahit pag nangutang. Pero ibang tao, nangungutang ito, wala naman itong hanap buhay. So kayang mahirap talaga, ang baseline natin is lahat kailangan tayo maghanap buhay, lahat tayo magsikap. So mga kapatid, sobrang sakit talaga pag may sobrang patubo. Please, kung kayang magbigay, kung kayang tumulong, huwag na pong magpautang, magbigay ka na lang. Okay? Practice nga natin to. Sabihin mo sa katabi mo, pautang nga. O, sagutin mo, bibigyan na lang kita ng panalangin. Okay? Sinabi ko, sinisikap nating matubos ang mga kapwa natin Hudyo na nagbenta ng sarili nila bilang alipin sa mga dayuhan. Pero ngayon, dahil sa ginagawa nyo, napipilitan na din silang ibenta ang sarili bilang mga alipin. Palagi na lang ba natin silang tutubusin? Tumahimik na lang sila dahil wala silang maidahilan. Ang maliwanag na problema dito, inaalipin po yung mga kapatid. Or hindi na makaalis sa ganong sitwasyon. Walang masamang tumulong. Pero kung ang taong yan, lagi na lang napapatulong, mag-isip ka na. Hindi rin po makatarungan po yun. Hindi na lang, di mo makatarungan, may kapatid ka, pag nagka-problema, lagi mo na lang sasagipin. Minsan yung pagsagip natin, hindi na po nakakatulong. Oo, naunawaan ko po kayo, marami tayong mga kamag-anak. Nangungumusta tuwing kinsenas katapusan. Napakatindi ng discernment nila, alam nilang araw ng sweldo. So mga kapatid, our point is this, ang pinakamagandang tulong na maibibigay natin sa taong nangangailangan, ipasok natin sa trabaho. Tulungan natin sila magsikap.
Kasi in fairness naman sa mga matatanda na, pero sobra pa rin nagsisikap. May mga tao, ang lakas-lakas pa na pwede maghanap buhay, bakit ayaw magsikap? Tingin niya ho kayo sa akin, may mga tao ding lumalapit sa inyo, sinungaling. Kaya sana ma-discern ninyo, nang hiram na dito, nang hiram pa dito. Ako kausap ko lang yung kapatid ko parang bigla siyang natigilan Sabi ko yung kapatid ko, ano yan binigyan ko na ganito? Ha? Talaga binigyan mo? Ba't parang hindi sinabi sa akin? Siyempre, nangangailangan nga, the more helper, the more chances to win. Mas maraming tutulong. Minsan yung problema na, tinetake advantage pa rin po ng taong may problema. Ano po, yung halimbawa, yung kubo niya masusunog, hindi binuhusan ng tubig, kinuha na ng cellphone, nasusunog ang kubo ko. Sa lahat ng gustong tumulong, my GCash is 0914. Minsan may mga ganun po. Maging maingat na lang po tayo sa pagtulong kasi ang pinakamasakit sa atin, tinutulungan mo na, niloloko ka pa. Ang mga Kristiyano, matalino. Amen po ba tayo doon? Okay naman maging mahabagin, pero wag naman to the point na ikaw na yung naaapektuhan. Tapikin mo sa mukha yung katabi mo. Ano po? Hindi mo ito maloloko. Okay? Confrontation. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, hindi maganda ang ginagawa nyo. Dapat sana'y mamuhay kayo ng may takot sa Diyos para hindi tayo tuyain ng ibang mga bansang kalaban natin. Ano yung matinding problema dito? Nakakahiyang sitwasyon. Nakakahiya! Nakakahiya pamilya natin! Patay na magulang natin, nadadamay pa! Mga ganyan na mga entrada niyan. Noon po kasi may palabra de honor, ngayon merong kapal ng mukha. Totoo po, palabra de honor yung wag hindi maano yung pangalan mo. Nakakahiya. Ngayon po, ang kakapal ng mukha, marami po, buti na lang dito sa Praise Church, walang makapalang mukha. Chubby lang, pero hindi makapalang mukha. Okay? Gustong-gusto ko yung again yung word na nakakahiya. Nakakahiyang hindi mamuhay ng maayos. Nakakahiyang mambuwisit ng ibang tao. Nakakahiyang hindi magtrabaho ng maayos. Binigyan ka na ng trabaho, dinadaya pa natin yung trabaho. Nakakahiya yung hindi nakakatulong. Nakakahiyang maging pabigat, nakakahiya na lumapit lagi sa pangailangan. Sinasaluduhan ko po ang mga taga-Praise Church na may mga dangal. Marami naman tayong lahat dito marangal. May mga primary leaders tayo. Hindi naman sa wala silang problema, pero sobrang nakakatuwa. Alam ko may pangangailangan sila, pero hinaharap nila yon with honor and dignity. Hindi ibig sabihin hindi sila nangangailangan. Nangangailangan din sila, pero alam nila paano i-handle. Amen? Congratulate naman natin ang bawat isa. Malakas na palakpak ibigay natin sa Lord. Hallelujah. So huwag tayong pumunta dito na napakahirap niyan. Ako mismo at ang aking mga kamag-anak, pati ang mga tauhan ko, ito na si Nehemiah, tauhan ko ay nagpahiram ng pera at trigo ng mga kababayan nating nangangailangan. Pero wag na natin silang pagbayarin sa mga utang nila. Verse 11, ngayon din, ibalik nyo ang mga bukirin ng mga ubasan, mga taniman ng olibo, at mga bahay ng may utang sa inyo. Ibalik nyo na ang tubo ng mga pinahiram ninyong pera, trigo, bagong katas ng ubas, at langis. Okay, so si Nehemiah, hindi lang siya marunong mag-analyze ng problem. Marunong din po siyang mag-solve ng problem at maging example. Tingnan niyo po ito. Maghain ng solusyon at maging halimbawa sa paglutas ng problema. Huwag namang yung kamag-anak natin, sinabihan mo ng masasakit na pananalita. Wala ka rin naman palang iaabot man lang. Sinabihan mo pa ng masasakit na pananalita. Ano po ang hindi na tumulong, hindi ka pa nakatulong, nagdamdam pa ho sila. So hindi ko maibibigay yung inuutang mo, halimbawa 5,000, pero eto may 500 ako, hanapin mo yung kapupunan. Okay? O meron ako ditong isang ganito, baka pwede kang magtinda. So wag naman po kayong salita lang ng salita, puro solusyon, pero wala naman tayong ginawang hakbang para tulungan. Okay? Ano yung una natin? The conflict. Number 2, care, confrontation. Okay? Number 3, dito tayo mag-e-end,
the celebration. Ito yung sabi ko po sa inyo, valid, ang bigat ng naranasan lang, nakakahiya, nakakaiyak, pero even ang nakakahiya, even yung mga mahirap na bagay, may solusyon galing sa Lord. Sumagot sila, ibabalik namin ang lahat ng yun sa kanila. Okay, ang ganda-ganda niyan. Hindi na namin sila sisingilin. Ano po, ito pa rin yung verse natin kanina. So at least, tinan nyo, ang ganda-ganda, no? Kung alam niyo po ba, kilala niyo po ba si Zacchaeus? Sabi natin lahat, Zacchaeus. Si Zacchaeus ito, mandarambong ito eh. Luko-luko ito eh. Pero imagine nung siya ay nakakilala sa Panginoon, ibinalik niya ng 4 na ulit yung mga dinaya niya. Tax collector kasi siya eh. Alam niyo po, ang sarap makakita, no? Alam niyo, naniniwala ako, ang isang tao pag totoong nakakilala, from masungit, from kuripot, nagiging generous. Tingnan mo yung katabi mo na yan, generous po yan. Ang sarap yung isang araw, may politician, magre-repent, sabi halimbawa ni ganito, ibabalik ko po. Wow! Sana may ganun, may manifestation, alba, sikap, hindi na po ako tatakbo. Kasi lahat ng poste po niya at lahat ng project, kasi sikap yung contractor, siya yung may-ari ng hardware, siya pa rin yung karpintero, siya nag-install, lahat po siya. Ang tawag po doon, solid contract. Ano po? So, ang sarap kung siguro yung ibabalik lang po yung mga ninakaw po sa bansa natin, baka instant first world country po tayo. Ano po? First world country. Lalo na mga nakikita nyo po mga lupa na hindi ginagamit at may mga kaso, ilang panahon na lang kay Mayor yan. Ganun po talaga. Kaya tubo din to talaga pag kumandidato ka kahit malaki na lang ang puhunan. Ano po? Sana bumalik ang pagiging makabayan natin na ang bansa natin hindi natin ginagatasan, kundi binibigyan natin ng gatas na maraming nakikinabang. Can I hear amen? Okay? So, ang sabi rito is this, kapag may maayos na usapan, may magandang kahihinatnan, sana makapag-pray talaga tayo sa pamilya natin, sa cell group, sa church natin. Ano pa yung mga bagay na kailangan natin gawin para ma-improve, laging maayos, at makapaglingkod po tayo. Ito yung huling verse natin. Ipinagpag ko ang balabal ko sa baywang ko at sinabi, ganito nawa ang gawin ng Diyos sa mga bahay at ari-arian nyo kapag hindi nyo tinupad ang pangako nyo, kunin nawa niya ang lahat ng ito sa inyo. Grabe. Kung meron balabal dito sa Nehemiah, siguro, yun ang halimbawa, sumpain ang mga taong hindi marunong tumupad sa usapan. Word of honor. Palabra de honor. Kahit sa malilit na bagay, practicein ho natin. Huwag na tayo magsinungaling. O nasaan ka na? On my way. Nagtututbrush ka pa lang. On my way. Sinungaling. O babayaran kita bukas na bukas din. Hindi naman binayaran. Pag nasanay tayo, alam nyo magpipinsang buo yung mga kasinungalingan, pagnanakaw, pagdaing. Ang maliliit na bagay pwede manganak. Dito po, mga opisyal. Kaya nga sabi ni Nehemiah, pag hindi nyo ginawa yung pangako nyo sa mga tao, sana, wag na, ayoko na, naasar na ako sa politiko, yung kada sinungaling may namamatay. Baka wala na tayong opisyal. Pero pag-pray nating mabuti, ang lahat ng tao roon ay sumagot, siya nawa, Amen. Ano po, sa English version maganda to. At pinuri nila ang Panginoon at tinupad ang mga pinuno at ng mga opisyal ang pangako nila. Praise Church family, sana magkaroon tayo ng palabra de honor. Sana maging tapat ka muna kay misis mo. Sana tapat ka sa sinasabi mo sa anak mo. Kapag ang mga anak, kitang-kita ang mga magulang niya na nandadaya, na nanloloko, na nagsisinungaling, baka hindi ka na niya pakinggan. Baka hindi ka niya pakinggan. So mga kapatid, maging honest lang po tayo. Kahit sa maliit na bagay, alam niyo po ang problema ng mga negosyante ngayon, ang hirap makakita ng mga tapat na empleyado. Ang dami talaga manloloko, walang malasakit. Wala ho talagang ibang magmamalasakit kundi kayo. Kaya pag-usapan talaga nating mabuti, at i-disciple po talaga natin sila. Walang problema na hindi mapag-uusapan.
Nagsimula sa problema, nagtapos sa pagpupuri sa Diyos. Sige nga, Lori, anak, mamaya I will ask our worship team, awitin natin yung huli nating inawit. Pero doon na agad tayo sa mas mataas na level. Huwag muna tayo magsimula ng, wow, 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 wow. Kasi alam ba, umiiyak ka na, oh, wow, wow. Wala ako nakitang umiyak na humming, ano po, oh. Talagang mali talaga pasok natin, Grace. Hindi talaga ako pwede maging worship leader, ano po. Okay? Nagsimula sa pagpupuri, magtatapos. Nagsimula sa problema, magtatapos sa pagpupuri. Ang maganda ngayon, lahat tayo may problema ngayon. Lahat tayo may concern ngayon. The bad news is this. Hindi ka mawawalan ng problema na kailangan ayusin hanggat nabubuhay. That is the bad news. The good news is this. Buti na lang. Buti na lang lagi kang may problema na pwedeng harapin. Kasi doon ka magtitiwala sa Diyos. Kung napakaganda ng buhay mo at ni isa wala kang concern, kung ang ganda-ganda na ng tinitiran mo, hindi mo maramdaman na kailangan mo ang Diyos. Hindi ko alam kung andito ka ngayon. Again, the bad news is, hindi ka mawawalan ng problema. The good news is, yung problema ngayon, ang lalong maglalapit sa iyo sa Panginoon para masabi mo sa sarili mo, kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang ating Panginoon. Some people never build relationships because when conflict comes, they simply cut the knots instead of taking time to unite it. May mga tao na kapag napatid ang lubid, hindi na po nila ginagawa ng paraan para muling magdikit ang lubid at italing muli. Sayang. Yung lubid ng relationship nyo bilang mag-asawa, pag-usapan nyo yan. Huwag na huwag yung puputulin ang lubid ng relationship ninyo po. Sa ating mga outreach leader, pastor, huwag na huwag niyong ikakat. Hayaan mo sila ang pumutol, pero huwag ikaw ang puputol kung ayaw nila. Pero ikaw huwag kang papayag na maputol ang anumang lubid ng relationship na meron ka. Kasi mahirap. Mahirap yung buhay nang walang kaugnayan. Ito lumang kasabihan ito. Hallelujah. Tayo na po tayong lahat as I explain this. Never burn the bridge that someday you will cross. Never burn the bridge that someday you will cross. Huwag na huwag mong susunugin ang tulay ng kaugnayan mo sa mga taong alam mo isang araw makakatulong sa iyo. Kaya sa mga anak na narito ngayon, kahit saan natin tingnan, kung wala kang magulang, regardless they are not perfect, pero kailangan mo ng may magulang na gumagabay. Huwag mong puputulin at susunugin ang relationship mo sa leader mo. I cannot imagine a life without covering na mas maayos ang buhay kung walang naglilid sa iyo. Wala man lang nangungumusta sa iyo, wala man lang pwedeng yumakap sa iyo. Huwag mong susunugin ang tulay ng relationship. Yes, merong hindi pagkakaunawaan. Pero, ang mas masarap ay ito, mas mahal mo ngayon ang kapatid mo kaysa dati. Mas mahal mo ngayon ang asawa mo ngayon kaysa dati. Mas mahal mo ngayon ang kapatid mo kaysa dati. Kasi nagmamature na po tayo. Amen ho ba tayo doon? So mga kapatid, aawitin natin ang awiting ito. Mga backup, sige. Dito lang po kayo. Sige po. Okay? Awitin natin to ng upbeat agad, ano po? Okay? So may problema ka ngayon, bigyan tayo ng Diyos ng karunungan para isolve to. Pagkatapos, ang gagawin natin ngayon, taasan natin yung pagpupuri sa Diyos. Kasi yan din naman ang mga ipapatotoo mo bukas yung mga problemang dinaanan mo, nakala mo wala nang solusyon, wala nang ganito. Mga kapatid, it's about time. Hallelujah. Nagsimula tayo sa problema, pero magtatapos ang buhay natin na laging nagpupuri sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Praise Church family, the problem is real!
concern is real. But the presence of God is real more than the problem na meron tayo ngayon. God is here. 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 And He wants to meet you as you worship the Lord. Hallelujah. Come on. Let us worship Jesus. Hallelujah. Wala nang nanaisin pa, kundi mawalangin sa piling mo, aming Ama. Lord, wala nang papantay sa'yo, O God. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Church, minsan nga, Lord, ikaw ang aming nais, O God. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Church, let's sing hallelujah. Wala nang Amen, Lord. Amen, Lord. Lord, thank you, Jesus. Walang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng Lord, kaya ang naisin, O God, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wow. Tingin niya po kayo sa akin kahit medyo madilim. Okay lang yan. Ikaw na nakakaramdam ngayon, may matinding pangangailangan sa bahay niyo po, kapusang sweldo. Tulungan ka ng Panginoon na makaisip paano madadagdagan ang kabuhayan at income na kailangan niyo po. Sa pangalan ni Jesus, kung meron man dito ngayon na pasukan na, kinakapos pa rin ng pambaon, pang-tuition, samahan ka at tulungan ng Diyos at magkaroon ka ng ability to create wealth para yung dating pangangailangan ay magkakaroon ng matinding kaganapan at solusyon sa buhay. Yes, sa mga kapatid ko dito na nahihirapang magnegosyo, ano po, ang taas-taas ng mga taxes, be faithful pa din po. Darating ang pagkakataon, nagbabayad ka ng mga buwis pero hindi mo na mararamdaman kasi mas malaki ang biyaya ng ating Panginoon. I don't know dito kung merong nagtatrabaho dito, maaring hindi ka compensated. May the Lord bless you with another source of stream of income. Kung meron naman dito na may problema ka, may mga tauhan ka na nandadaya, hindi tapat,
pinasesweldo mo ng tama, pero walang malasakit. Huwag kang mag-alala po, lahat ng hinahanap mo, makikita mo din yan. Minsan, ang pinagkakaloob muna sa atin, hindi mga tapat, hanggang sa makahukay tayo at makakita ng mga tapat po sa buhay. Lagay lang natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Panginoon, gawin niyo po kang pagpapala ang Praise Church sa marami. Tulungan niyo po kami na talagang regardless kung ano yung problema namin, ang goal namin di lang ito ma-solve, kundi ma-honor ka namin, Panginoon. Sana, Lord, yung word lang na honor, yakapin lang po namin sa araw na ito. Magkaroon kami ng dangal sa paghahanap buhay, wala kaming taong pineperwisyo, yung matanda na yung magulang namin, binibigyan pa namin ng kabigatan. Sana magkaroon kami ng mga honorable na mga anak at mga kabataan po, O God, na ang goal nila is pangitiin ang kanilang magulang, pasayahin ang kanilang magulang. Pangitiin ka, O aming Diyos. May naghihintay na pagpapalat biyaya sa isang taong gustong maging solusyon sa problema ng ibang tao. Tulungan mo rin kami, O Diyos, makatulong ng totoo. Ilayo niyo po kami sa mga taong mapagsamantala. Ilayo niyo po kami sa mga taong mandaraya. Mas lalong ilayo niyo po kami sa mga tao na pwedeng gamitin ang aming pangalan at pwede kaming masira sa mga transaction na hindi dapat, O God. In the name of Jesus, I apply the blood of Jesus sa iyong pamilya. I apply the blood of Jesus sa iyong hanap buhay. I apply the blood of Jesus sa iyong ministry. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Lahat ng nararanasan namin, dalhin mo kami sa malalim na paglilingkod, dalhin mo kami sa malalim na pagpupuri at pagsamba sa iyo. At the end of the day, regardless kung ano nangyayari sa aming bansa, Panginoon, still, we will honor you. Someday, one day, the Philippines will become honorable, igagalang ng mga bansa, hindi binubuli, hindi minamaliit. Darating ang pagkakataon, kaunti na lamang ang mangingibang bansa para magsipaghanap buhay at inuulit namin, magbabalikan na sila kasi pinagpala na ang bansang Pilipinas, kasi maunlad na ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon. Salamat po. Yung mga lupang tunay nakikita namin magiging maunlad. Lahat ng mga negosyo at kabuhayan uunlad. Economic problem will become economic greater blessing to many nations. To many nations. To many nations, oh God. We will become a channel of your great blessing. Kapatid, tanggapin mo ang mensaheng ito. Hindi lang ipagkakaloob ng Diyos ang iyong pangangailangan. From nangangailangan, makakatulong ka sa iba. Makakapaglingkod ka sa iba. Makakapagpaaral ka ng ibang kabataan. Makatutulong ka sa iba para gumanda at guminhawa ang kanilang buhay. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, hindi nagbabago, nananatiling mabuti, nananatiling tapat. Thank you so much. So God, we honor you. In Jesus' name, amen at amen. Sige po, mas malakas ang palakpak ibigay natin sa Diyos. God bless, God bless. Okay, konting announcement lang po yung sa bukas po may space training tayo, mga outreach leaders or pastors natin kasama ang 5 hanggang sa 6 na leader nyo po. Doon po tayo sa ating Jollibee, Hermosa. Atin na po yun, ano po. Lagi tayo doon, okay? So bukas po, ang mga outreach leader, yung 10, kasama ng 5 hanggang 6 na leader nyo po for our space training. God bless you. Isang malakas na palakpak nga po uli sa ating Panginoon. Sabi po dito, Malakay 3:10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukin ninyo ako, ang Panginoon niyong makapangyarihan. Dahil dalihin ninyo ng buo ang inyong ikapu sa aking bodega upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa niyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So yun po no, nung estudyante pa po ako, so mahirap po ang buhay, yan. Pero sabi ko, Lord, gusto kong maranasan to. So nag-start po akong magbigay siguro 10, 20 pesos.
Pero nakita ko po yung favor ni God habang nag-aaral ako hanggang sa nakatapos po ako. Kaya sa mga estudyante, huwag kang mahiya na 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos. Ibigay natin sa Panginoon at makikita natin yung favor ng Lord sa buhay natin. Pero sabi po dito, Hebrew 11:17, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niya na si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ipagkaloob. So katulad po ni Abraham, sinubok rin po ako ng Lord sa first fruit offering. May taon po na ang sabi sa akin ng Lord, yung unang client ko ng taon na yun, yung magiging kita ko doon, ibigay ko sa kanya. Pero yun nga po, kung si Abraham po ay handa, ako po nung time na yun, hindi po ako handa noon. Portion lang po nung kita ko na yun, yung pinagkaloob ko nung first fruit na yun. Then, ang nangyari po, nawala po yung kliyente ko na yun at marami pa pong iba. Pero yun nga po, no, after a year, muli po, sinabihan ako ni God, ibigay ko ng buo yung kita ko doon sa una kong kliyente. Which is, mas malaki po yung amount compared doon sa una. Doble po. Pero dito po pinaunawa sa akin ni God na, anak, lahat ng meron ka, lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng kliyente na meron ka, lahat yan, ako ang may kaloob sa iyo. Kaya po nung time na yon, binigay ko po kay God yung part na yon nang maluwag sa puso ko. Kasi alam ko na po, natuto na po ako nung nakaraang taon na yon. At dahil po sa pagsunod ko na yon, nakita ko rin po kung paano po pinagpala ng Diyos yung buhay ko. From sad-sad na buhay talaga. Ngayon po, pinagpalang buhay. But I see more greater than this dahil po dakila ang Diyos. Kaya po, sa atin po, yung mga tithes po natin, tithes and offering po natin, ibigay po natin ng buo sa Panginoon. At hayaan po natin na maranasan ng bawat isa yung kapangyarihan, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niyo po. So yun po, tumayo po tayong lahat, manalangin lang po tayo. So sa pananalangin po natin, lagay po natin yung kamay natin sa ating mga puso. Panginoong Jesus, I pray, ipaunawa mo po, Panginoon, sa bawat isa, yung layunin mo ng pagkakaloob, Panginoon. At maging kagalakan po sa puso ng bawat isa ang pagkakaloob. Panginoon, dalangin rin po namin, Panginoon, O God, yung kaloob po namin na ito, O God, ay pagpalain niyo po, O God. Inihahandog po namin ito, O God, para maging pagpapala sa marami, O God. At we pray, Panginoon, O God, maraming outreaches, Panginoon, O God, yung mapapagpala nito, Panginoon, O God. Maraming buhay yung mapapagpala nito, O God, para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Yahweh, Yahweh,
Church, tayo pong lahat ay tumayo. Yung mga nasa likod po, tayo po tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah, Lord!